Genesis, si Abram at si Abimelech. Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Kades at Shur at tumira sa Gerar. Habang siya'y naroroon, kapatid ang pakilala niya kay Sarah kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Sa isang panaginip, napakita sa kanya ang Diyos at sinabi, "Mamamatay ka sapagkat may asawa ang babaeng kinuha mo." Noon ay hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sarah, kaya't sinabi niya, "Panginoon, papatayin ba ninyo ang taong walang kasalanan?" Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sarah at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. "Ginawa ko po ito na malinis ang aking layunin kaya wala akong kasalanan." Sumagot ang Diyos, "Oo, alam kong malinis ang layunin mo, kaya naman hindi ko na hinintay na masipingan mo siya para huwag ka nang magkasala sa akin. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niya, at kung ipananalangin ka niya, hindi ka mamamatay. Kapag di mo ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, pati ang buo mong sambayanan." Kinabukasan, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito, at gayon na lamang ang kanilang takot. Sa gayon, ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, "Bakit mo ginawa ito? Ano bang kasalanan ko at dinalhan mo na kapahamakang ito ang aking kaharian? Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo nga ginawa ito?" Sumagot si Abraham, "Ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito at nangangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Ang totoo po'y kapatid ko siya sa ama. Kaya po nagsabihin sa akin ng Diyos, dalisanin ko ang aking mga kasamahan. Sinabi ko sa aking asawa, may mabuti kang magagawa para sa akin, saan man tayo pumunta. Sabihin mong tayo magkapatid." Sa halip na parusahan, binigyan ni Abimelech si Abraham ng mga tupa, baka at mga alipin nang ibalik niya si Sarah. Sinabi pa niya kay Abraham, "Sa buong lupaing ito, pumili ka ng mga gusto mong tirahan." Kay Sarah ito naman ang sinabi, "Binibigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak bilang katunayan na ang dangal mo'y hindi nadungisan. Sa gayon, hindi isipin ni numan na ikaw ay may ginawang masama." Dahil sa pagkakuha ng hari kay Sarah, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng mga babae sa sambayan ni Abimelech. Hindi sila magkaanak. At upang malunasan ito, ipinanalangin sila ni Abraham. Gumaling naman si Abimelech at mula noon ang kanyang asawa at mga aliping babae nagkaanak. Genesis, ang kapanganakan ni Isaac, 21 kabanata. Nilingap ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng lalaki, bagamat matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, "Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos, at sino mang makarinig nitong pihong matatawarin." At sinabi pa niya, "Sa edad na iyon ni Abraham, sino makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata?" Gayunman, nagkaanak pa rin kami kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata at ang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Pinalaya si Agar at si Ismael. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang yan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyang kay Agar, at sila'y magiging isang bansa, yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inay pinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beerseba.
Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa lilim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo, siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Ikinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa sa lupain ng Ehipto. Ang kasunduan ni Abraham at Abimelek. Nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelek si Pikol, puno ng hukbo, at sila'y nagpunta kay Abraham. Sinabi rito ng hari, "Sa lahat ng gawain mo'y pinagpapala ka ng Diyos. Isumpa mo sa harapan niya na magiging tapat ka sa akin at sa aking lahi, kung paanong ako'y naging tapat sa iyo. Ipangako mong magiging tapat ka rin sa akin at sa lupaing ito na iyong tinitirahan." "Nangangako ako," tugon naman ni Abraham. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelek tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. "Hindi ko nalalaman iyon," wika ni Abimelek. "Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin?" Nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelek ng ilang tupat baka. Ibinukod ni Abraham ang 7 kordero ng kanyang kawan. "Anong kahulugan nito?" tanong ni Abimelek. Sumagot si Abraham, "Ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo sa akin ang balong ito." Ang lugar na iyon ay tinawag na Beerseba sapagkat doon nagsumpa ng dalawa. Matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Filisteo sina Abimelek at ang puno ng kanyang hukbo. Pagkaalis nila'y nagtanim naman si Abraham ng punong roble sa Beerseba at sinamba si Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Mahabang panahong namayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. Genesis, utos kay Abraham na ihandog si Isaac. 22 kabanata. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman ito. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno, kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Pinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang kanyang ama. "Ama, ano yun anak?" tugon naman ni Abraham. "Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog?" tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin." Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga sa Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak.
Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, akong si Yahweh ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beerseba. Ang lipin ni Kanor. Hindi nagtagal na balitaan ni Abraham na si Milka, ang asawa ng kanyang kapatid na si Kanor, ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki. Ang panganay ay si Hus, sumunod si Bus, at pagkatapos ay si Kemuel na ama ni Aram. Ang iba pang naging anak ni Kanor kay Milka ayon sa pagkakasunod-sunod ay ito, si Kesed, Hazo, Pildas, Jidlaf, at Betuel. Si Betuel ang ama ni Rebeka. Ito ang 8 anak ni Kanor kay Milka. Kay Reuma, na asawa rin ni Kanor, naging anak naman niya sina Teba, Gaham, Tahas at Maaka. Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Ang kayamanan sa langit. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang. At may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang ilaw ng katawan. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, padirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Diyos o kayamanan. Walang makapaglilingkod ng sabay sa 2 Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng iyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Pasdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nag-aasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay ginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo, ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas,
Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin.